Alam nyo dito sa part na to mga kaiksena, grabe. Sobrang garapal ni Marcoleta rito. Tapos mayroon pa siyang sinabing, pinupulyot daw yung utak niya. Ulul! Ano pinupulyot? Polluted na talaga yung utak mo. Doon pa lang sa unang-una rally ng mga kapatid na sinira mo yung, alam mo yung sinira mo eh. Doon pa lang unang rally nila. Tapos nagsalita siya ng kung ano-ano. Doon pa lang pinulyot mo na ang utak mo. Boom! Fadul yun. Fadul yun. Okay. Thank you. So, halika na. Game. Reaction na natin tong garapal na pag-uugali ni Piluka. Qualify kayo sa Witness Protection Program. So, eto na naman siya mga kaiksena. Pilit na naman si Marcoleta na ipasok itong Diskaya bilang state witness. Ang tigas ng tubol mo, Marcoleta. Boom! Pasintabi sa kumakain, ang susunod na palabas ay rated PG. May mga eksenang hindi angkop sa mga batang manonood. Okay, tuloy natin. Tama naman yun. Ang problema, Prosecutor Padulyon, ini-insist mo kasi yung restitution kaya tayo nagkakaroon ng problema. Yun. Meron na naman. Siya yung may ini-insist dito eh. Hindi naman ini-insist yung restitution. Ikaw ang nag-i-insist na ini-insist. Gunggong. Dati, awa sa amin kay Marcoleta. Talaga bang hindi talaga to makaintindi si Mr. Bulldog. Sabi ko baga sa inyo, matagal na anya talagang makulit umintindi itong si Bulldog kasi wala naman anyang talagang what? Sabi ko baga sa inyo, you see? Kasi anya itong yung mga Diskaya gusto niyang ipasok para maging state witness daw. What? Ay talaga namang napaghalata si Bulldog anya na nag-abogado kasi nga yung asawa pa nadadamay dun sa may issue din anya. Siguro maganda ang usapan ni Bulldog at ni ng mga Diskaya. Talagang todo ang tanggol ni Piluka. Sige, salamat ka Dante Mamaya na lang. Tuloy natin. You still insist on that? Sir, we never mentioned that restitution is a condition. Abogado pa yan Abogado pa si Marcoleta. Ano nga sabi sa kanya ng mababang uri ng abogado daw si Marcoleta. Nako. Easy. Ako Marcoleta, mababang uri ka palang abogado eh. Hindi ba mababang uri ng ng ka Dante? Asaw. Ay hindi. Ng asal. Mababang ugali ng asal. May laman. Ituloy natin. BMB admin Armin P. Shoutout po. Tuloy tayo. Paulit-ulit po namin sinasabi yun. Natatawa tuloy yung katabi ni attorney Padulyon. Nangingiti kasi nga ang kulit ni Marcoleta paulit-ulit na lang Di ba? Direct mag-collab kayo ni Kadante. Nagpunta nga ako ng Bicol, gusto ko sanang puntahan yung bahay nun Kaya lang baka magulat. Baka akala niya pinasok na siya ng laki kong tao kasi. Mr. Chair, na hindi po siya kondisyon para ang isang tao ay matanggap o makonsidera bilang isang witness under the Witness Protection Tapos na Program. tayo dyan. Tumigil ka Marcoleta, ipinapaliwanag nga kasi. Kasi ini-insist mo. Hindi naman nila ini-insist. Diba? Ang hina naman itong abogado nito. Parang di abogado. Itabi mo. Ako na. Ako na. Nakakagigil, diba, Gina 31? Dyan. Tapos na tayo dyan. Kaya nga po, sinasagot ko po kayo na hindi ko po namin sinasabi. Wala po kami sinasabi na restitution is a condition. So, Di ba malinaw, di ba? Pero si Marcoleta, siya yung nag-i-insist na ini-insist. Linti, yan. I'm not insisting on it, sir.
Hindi mo sinasabi ngayon, but when you were talking about a memorandum, yun ang sinasabi mo, there, pwede naming ilagay yung restitution because it is a matter of good public policy. Ano namang klaseng, kaya nga nahihirapan sila eh. Yung Diskaya, Alam mo, Marcoleta, inumin mo naman talaga eh. 'Di ba? Paano ka maglalagay o paano ka maglalagay ng state witness na halimbawa Diskaya, gusto mong ipasok, pero hindi nakikipag-cooperate. At ang gusto, sila lang masusunod kung ano yung gusto nilang sabihin. Anong klaseng state witness yun? 'Di ba? Ang state witness, willing talaga na magsabi ng lahat ng buong katotohanan na may kasamang pagsisisi. At doon sa pagsisisi na yon ay kung minsan nagkakaroon ng kusang pagsasauli ng kanilang ninakaw. Kasi nga gusto nilang kahit papano makabawi sa ginawa nilang masamang ginawa. 'Di ba? Hindi ba mahirap intindihin yun, Marcoleta? Inumin mo naman eh. Kaming hindi abogado, napakasimpleng intindihin nun eh. Kung ano, bakit ang tigas ng ulo mo para ipagpilitan talaga na kuning state witness? Ito na lang, Marcoleta. Kunyari, ikaw mayroon kang malaking negosyo. Ikaw ang amo, CEO. 'Di ba? Tapos kailangan mo ng, halimbawa, director sa kumpanya mo. 'Di ba? Ngayon, ang kailangan ng isang direktor, masipag, matalino, at madaldal. Ngayon, paano mo kukunin yung nag-a-apply sa'yo? Tatlo kunyari yung nag-a-apply. Yung una nag-a-apply, mga ka-eksena, matalino lang. 'Di ba? Pero hindi masipag, hindi madaldal. O kahit dalawa na nag-a-apply, yung nag-a-apply na isa, kompleto. Matalino, madaldal, at masipag. Ano kukunin mo doon? Siyempre yung lahat, 'di ba? Merong tawag dito, lahat ng kailangan mo nasa kanya. So ano kukunin mo kung matinong tao ka? Simple lang naman, 'di ba? Di yung merong lahat ng kakayahan, yun ang kukunin mo sa kumpanya mo. Ganon din yun sa state witness. Ba't ka kukuha ng state witness na ayaw magsalita? Hindi nagsasalita lahat, nagpipigil. Kung katangahan yan. Alam nyo, maipilit niya eh. Nakaka-high blood eh. Buti nakainom na ako. Makakaloka tong matandan to. Di ba? Basic lang naman yun eh. Pipilit niya pa, porket daw, kasi nauna sila nag-apply, ha? Walang kwenta yung nauna nag-apply kung wala namang kwalifikasyon. Kahit alas 3 pa lang na madaling araw, nakapila na yan, tapos dumating yung ibang aplikante, alas 8, kahit yung sinasabi mong alas 3, na nakapila ng una, kung bobo naman, walang kwalifikasyon, kukunin mo dahil nauna lang. Oh, tanga-tanga ka lang. 'Di ba? Oh my God. Parang hindi abogado. Buisit. 'Di ba? I were the first to apply under the Witness Protection Program. Sa ang kanya, sa Witness Protection Program, state witness, first come, first serve. Buti na lang, hindi ko napanood ng live to eh. Kung napanood ko ng live to, talagang baka, nako, ewan ko na laang. Problema, ang sabi ng then Secretary of Justice, now Ombudsman, hindi naman basta-basta ganun. Kinakailangan isaulin ninyo yung ininakaw niyo. Ang problema po doon, Ano? kung wala namang korte pa pong nagsasabi kung talagang sila ay nagnakaw o nakapagnakaw, sino pong magkukwenta nun? Tapos ano yung in-explain ninyo, under a certain paragraph of the law, merong memorandum na kung saan magkukomply sila doon yung pinipilit yung restitution. And I think some of the potential witnesses that can be processed under that program, nagsipagbigay na ng kung ano. Wait lang, may napansin lang ako. Correct me if I'm wrong.
tingnan itong kamay ko, daliri ko yung nandoon sa may baba ng baso, hopya yun hopya yun, di ba? Kasi parang pula yung sa pentas, Chinese yung logo. Hopya yun hopya. Sabi ko na talaga hayop na yun. Maka-Chinese talaga to Wag naman. Ano wag naman? Kitang-kita na nga. Tinan mo, favorite talaga niya yung hopya Ikipagpatayan pa nga sa hopya yan Di ba yung mga kongresista nagagalit siya kasi kinawaan pa daw siya ng hopya. Hopya lang. Balik tayo. Di ba, ang gulo ni Marcoleta, mga kaiksena, napaka ewan ko kung hindi ko sinasabing matalino ko wala akong kiniklaim na ganyan. May na nga utak ko Pero parang masasabi ko matalino ko pag dito Pakadaling intindihin talagang yung talagang kanya pinagpipilitan niya Madam, alaga, ano daw? Alaga, libre mo ako pamasahe bukas. Magliligawan pa yata rito Joke lang. O, tuloy natin. Ano Is that the truth? Hop, bago mo sagutin yan, attorney, bago mo sunugin si Marcoleta, may susunugin muna tayong isa pa. Sino yan? Ito, may manununog kay Marcoleta. Isa pa. Ito, idol ko to pakita mo direct. Ito na nga, Yan. Marcoleta, pinipilit mag-state witness sa mga diskaya. Si attorney Ibanez. Ito talaga, rockstar. Diba? Tuloy natin. Marcoleta, pinipilit ipasok as state witness ang mga diskaya. Eto na naman si Marcoleta. Ayaw pa din tumigil sa pag-aabogado sa mga diskaya. Nag-aabogado no? Gipit na siguro si Marcoleta sa mga sideline. Diba? Kanina sa Senate hearing, pinipilit na naman niya na ipasok as state witness ang mga diskaya dahil sila raw ang naunang mag-apply. First come, first serve, yarn. First come, first serve. Pero tama ang sagot sa kanya ni Prosit General Fadulyon. Tama. Attorneys, mga abogado sila, mga panyeros yan Sa batas, hindi pa unahan ang pagiging state witness. Malinaw. Si Marcoleta, hindi pa yan naiintindihan yan. Hindi, nauna yung mga diskaya Tapos ibibida niya pa yung sarili niya. Nung ako po ay chairman ng committee ito, wala akong kwenta. Sa akin po na ang mga diskaya na mag-apply na state witness. Hayop na katwiran niyang paunahan pala. Aanin mo nga yung nauna kung hindi nga nagsasalita at sinungaling. Kukunin mo state witness. Nak ng tutsa talagang kabubuhan pinapairal dyan, Kahit basahin pa ulit-ulit ang Republic Act 6981 or Marcoleta, may Republic na sinasabi rito, hindi mo pa rin naiintindihan. Nagdadabog ka pa ng ballpen dyan sa lamesa mo. Itara ko yan Saan direct? Sa notebook. Si Marcoleta lang daw ang tama. Siya ang batas. Ganon ang pananaw ni Marcoleta. Ganon na nga. ang Witness Protection, Security and Benefit Act. Walang kahit isang provision dyan na nagsasabing kung sino ang naunang mag-apply. Baka sabihin na naman ni Marcoleta, saan batas yan? Lolo mo. Boom! Di ba, Addictus Rex? Tuloy tayo. Ang tatanggapin. Ang tanong ng batas ay simple. May material, substantial, at corroborative evidence ka ba laban sa inaakusahan? Correct. Sakit sa ulo talaga ni Marcoleta, no? No wonder kaya nalagas Ang alin? Ang pasensya. Di ba? Kasi ang tigas ng ulo niya Di ba? Ang lupit Kumbaga, sinasampal na siya ng kung ano pang mga dokumento na Republic Act, mga kapwa niya, abogado, sinasampal na siya ng katotohanan Ipipilit niya pa rin yung kanya. Ang mga diskaya ayaw makipag-coordinate. Ayaw mag-submit ng kompletong evidence. At kukunin mo yun? Di ba? Bobo lang ang kukuha nung ganong klaseng state witness. Ano silbi mo? Di ba?
ayaw sumunod sa requirement ng prosecution. Oh, Sa ilalim ng RA 6981, malinaw, cooperation meron na namang Republic sino na binabanggit dito, Marcoleta Baka meron ka sariling mundo Oh. is mandatory. Hindi pwedeng state witness ka, pero ikaw ang nagdidikta. Oh. Like ginagawa ng Diskaya. Kung ano lang yung gusto nilang sabihin. Kung ano hanggang saan lang sila, doon lang sila. Wow First come, first serve yarn. Hindi pwedeng ikaw ang pipili kung anong ebidensya lang ang ibibigay mo. Oh. Kaya kahit na una pang mag-apply ang mga diskaya, kung wala silang mabigay na mahalagang ebidensya, bagsak pa rin sila. At kung ayaw mo makipag-coordinate sa gobyerno at ayaw mong ibigay ang evidence mo, Oh. huwag ka nang umasa na matatanggap ka as state witness. Ewan ko ba dito kay Marcoleta, bakit pinipilit niyang mabigyan ng protection ang mga diskaya? Malay mo, di ba? Malay mo, magandang usapan nila eh. Hindi natin alam kung ano pag-usapan. Nung nilapitan siya, sabi di ba? Dahil lumapit sa kanya una. O malinaw Marcoleta isang kumpanyero nyo na naman ang nagsalita. O sabihin nyo, Diyos ko, invento. Pain ko kayo eh. O balik tayo. Sino ba yan? O balik tayo Diyos ko. Pero, yan. Tsura naman ito. Tuloy tayo. Dito na nga. Game. Only those who have been admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. Why, Patapusin mo kasi. Patapusin mo. Admitted into the program actually returned or made the restitution, sir. why did they do that? They did that because it was their own initiative, or you required them to do that? It was an agreement between the Department of Justice through the Secretary of Justice, sir, and the witness applicant po. That is the problem. The agreement is based not on the provision of the WPP. Hindi ako abogado take note Pero sa pagkakaalala ko at pagkakatanda ko, correct me if I'm wrong, 'di ba? Merong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ para mag-set ng sinasabing restitution. Sige, kung gusto mo, kumbaga, wala nga sa batas yung kailangan mong singilin mo na sila. Magbigay ka ng soli mo yung pera mo. Wala. Pero, may kapangyarihan na magbigay ang DOJ ng kondisyon. 'Di ba? Tama ba? Correct me if I'm wrong yung translation ko sa pagkakaalala ko dati na-discuss na to dati ni Attorney Claire, na-discuss na to ng ibang abogado na tawag dito, wala sa batas na pwede ka mag-utos na obligay mo silang magsoli. Pero merong batas na nagbibigay ng kapangyarihan sa DOJ na magawa ng kondisyon at doon pumapasok yung kasunduan na, sige, gusto mo maging state witness? Magsoli mo muna yung ninakaw mo. Diba? Tama? Correct me if I'm wrong. Diba? Memorandum ba yon? Basta, sa pagkakaalala ko ganun. So, hindi maintindihan ni Marcoleta yun eh. Ang dami ng abogado nagpaliwanag nun eh. Sila, Attorney Palsis, basta marami bukod kila Attorney Claire eh. Hindi ko na matanda ibang pangalan abogado eh. Di ba? Tuloy tayo. Sabi ko nga, kung sinasabi ng WPP, it cannot be a condition. Kahit nasa memorandum, huwag mo ipipilit. Hindi po pwede yun eh. Kaya sinabi ko sa iyo earlier, and I think I should tell it again to you, sabi nating mga abogado, the spring cannot rise higher than its source. The law itself is the source. Ang spring, yung memorandum mo. Pinipilit mong ilagay sa memorandum yung restitution eh. O kaya merong ako nababalitaan, parang meron ng gustong umatras. Yan na naman siya Yan na naman siya sa may nababalitaan. So, sino nga? Sino nga? So, tamang ka na naman, invento ka na naman. Asan na si Orle? Ha? Asan na yung nyo, testigo nyo si Orle? Na wala na si Dudong? Ha? Boom! Diyos ko. Magkano ibibigay?
At kanino ibibigay? Sino mag-a-account nun? Baka sa akin. Di ba? Oh. Ay, may pahabol pa. Maraming salamat, Ma'am Raquel Santos from Hong Kong. Happy birthday. Belated birthday, Beng Beng. Good morning, direct. Nakaabot sa live pero need na din magstay. O magpahinga kayo, huwag kayong magpuyat. Huwag nyo ako sabayan. I-replay nyo na lang ako kaysa naman mapuyat kayo. 'Di ba? Pwede nyo naman ako pakinggan sa bukas habang naka-airpod kayo ba nagtatrabaho. Thank you po and ingat palagi sa work nyo and God bless po. Okay? Sabihin ko kay Beng Beng tomorrow. Game. Sino nagsabi nun na kung mangungulekta kayo sa DOJ? Di ba abuse of discretion yun, Mr. Ano, abuse of discretion to. Lintik talaga to si Marcoleta. Tigas talaga ng kokote nito no? Diba? Oh. Speaking of which, may SEO na si Gutesa. Hoy, pagkoleta, nasa na yung most credible witness mo? Padulyon? No, it is not, sir. What is it? It is not abuse of discretion What when the is it? parties... Kumalma ka kasi, Marcoleta. Punyeta ka, oh. Hindi makapag-antay, no? Gusto niya talagang barayin agad yung nagpapaliwanag nga, eh. Sabi mo, what is it? What is it? Tapos nagpapaliwanag nga, eh. Kulit mo, eh. Oh. If I may be allowed to answer, Yes, sir. what is it? Yes, sir. Sino mo yabang talaga ng hindut na to? Yes! What is it? Ay, nako. If the parties both agree to the terms and conditions contained in the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put... Tingnan mo yung itsura ni attorney, Padulyon. Na ano na siya, parang nung sinabing, wala naman yan sa batas, parang hindi na intindihan talaga ni Marcoleta. O tingnan niyo yung reaction niya. And if you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put... Di ba yung reaction niya na, ano sinasabi nito? Grabe yung lala ni Marcoleta, mga kaiksena, dapat pinapagamot yan. Boom! Saan? Sa Veterans Hospital. Boom! Kayo naman kung ano iniisip nyo, huwag kayong masyado mapaglaro yung utak nyo. Anong Veterans Hospital. Boom! Bakit? Sa tingin nyo ba, bata pa si Marcoleta? Tanda na yan, kaya sa mga veterans yan dadalin. Ng mga na hospital. Si Mama Labs, tawa ng tawa naman to. Pag ikaw nautot dyan pag bumaho dyan try natin. Dinan niyo yung mukha ni attorney Padulyon. Talaga nai-stress para bang, alam mo, baka mag-walk out na ako kung kayo nandiyan. Kulit mo, bahala ka sa buhay mo. Hindi, kay Budoy. Budoy! Yes, Doc. Okay, 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 Doc. Boom! Wow! Wow! Iba kayo, no, ha? Ang tigas mo, ha? Ayop na yan. Tira mo. Oh. Tsura niya na. Oh. To the terms and conditions contained in... Doon pa lang mga kaiksena, sinabi na nga ni attorney Padulyon, if the both parties, di ba? Yung parehas daw na bangka ay may party. Hindi kasi sa Boracay may ganun, yung boat party, boat yan. Nasa laot kayo, may party yung boat. What I mean is the both parties agree to the agreement. There is no violation and there is no traveling and offensive foul that can cause along the way. In the memorandum of But you agreement, cannot there is no impose an abuse. agreement. If you cannot impose an agreement which is not required by the law, especially if you will put restitution there, how can you do that? Mr. Chairman, sir, yung restitution po, Tama, igaganon niya.
Ugali talaga nitong hindot na to eh. Yung memorandum of agreement is a product of an agreement between both the Umiyak si nagising. Ingay ko kasi. Tumigil na. Dumedede na yun. Secretary of Justice representing the DOJ and the WPP and the witness applicant. Wala pong abuse doon kung pareho po sila nagkasundo. Paulit-ulit na po namin sinasabi na ito tayo, naghahanap tayo at naghahabol tayo doon sa mga taong nangurakot, tapos itong mga tao na umamin at handang magsoli, ayaw nating tanggapin yung kanilang sinusoli. Ano ho ang nakikitang mali doon? Para po sa amin, Kasi nga walang ibabayad. Pag ibinigay ng mga diskaya yung pera na nanakaw nila, ano ibabayad niya kay... Yeah. Di ba? Kasi maubusan sila ng pambayad eh. Saan? Sa abogado. Bakit ba? para ho maibsan kahit papano yung sakit at pagdurusa ng ating mga kababayan na nakikita nila na napakalaking pera ang nawala. Di ba mga kaiksena, napakasimpleng anong tawag dito? Sentido común, NAX, di ba? Sino ba naman ang tatanggi mga kaiksena? Ninakawan tayo. Ngayon, yung nagnakaw na yon as a good faith at nag-agree na magsoli ng pera na ninakaw niya, tatanggihan mo? Tatanggihan nyo ba? Hindi, kaya tanongin ko kayo. Sinong matinong tao ang tatanggi? Ninakawan ka sa inyo yun eh, sa iyo yun eh, di ba? Tas ibinabalik sa iyo ninakaw, hindi mo tinanggap? Anong kagaguhan yun, Marcoleta naman? Easy, easy. Anong easy? Boom! Di ba? Oh. Ano ho ba yung maibalik natin yung kaunti? And Yeah. remember, Mr. Chair, if I may... Wag ka munang sumagot kasi naman. Hayaan mo muna na makapagsalita naman ng maayos at matapos yung pinapaliwanag nung ano. Sasabat ka na naman eh. You're intimidating eh. 'Di ba? Oh. Parang masakit kay Marcoleta bawat pisong isusuli ng diskaya. Ay nako. Ito, nasa mga kasama din naman ni Marcoleta ang problema. Hinahayaan nilang maging haragan ng session. Barahin nila lagi. Kaya yun na nga ang problema eh, 'di ba? Tulad ewan ko. Kung ako talaga may kapangyarihan, tatanggalin ko lahat ng mga nandyan eh. Alisin ko lahat yan. Ang gagawin mo direct, ititira ko lang isa lang. Si Pangulong Bongbong Marcos lang, tanggalin ko yung Kongreso, tanggalin ko yung Senado. Yun lang. 'Di ba? Tatanggalin lahat yan. Puro mga pasaway ang mga hindot na yan. Do not preach to the choir. ha? No, I'm not preaching, Sandali Mr. lang, sandali lang. Do not preach to the choir. Eh, ikaw yung ganun eh. Kala mo lagi siyang tama eh, sablay naman. Ang pinag-uusapan natin, these people are supposed to be potential witnesses for the state. Ay puta. Potential nga ni. Paano magiging potential nga? Hanggang ngayon nga, hindi pa makabigay ng mga masolidong mga testimonya, ebidensya si Curly tsaka si Sarah eh. Anong potential pinagsasabi mo? Migil ka nga! Gigigil ako eh. Tampalasan! Di ba? Oo. Kailangan tulungan natin ang Estado para ma-prosecute kung sino-sino ang dapat managot. Paano mo nga mapapanagot yung mga hindot na mga magnanakaw kung yung susi para magturo niyan eh hindi nga nagsasalita tapos gusto mo putang. Boom! Kaya nga natin sila ilalagdag. Mahirap ang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung Wow! Malalagay sa alanganin daw ang buhay. Nakainom naman ako. Ikaw, Vilma, nakainom. Minom ka na ng amlodipine.
Tindi, no? Gani. Witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. Eh, hindi. Hindi para sa kanila yun. Hindi para sa lahat yun. Kailangan qualified kung sino man ang nag-a-apply. Hindi porket first come first serve, pasok na kagad. Huwag ka namang engot, Marcoleta naman. Huwag mong pakita naman na engot ka. Wait lang ha. Wait lang, asa na yan? Tingnan mo, Marcoleta ha. Wait lang ha. Asa na yan? Punta tayo dito. Munggogo Power Ranger lumabas dito. Ano ba yan? Asa na ba ako? Sa mga nanonood, halos 1K nanonood sa atin. Nagmumukha kang engot, Marcoleta, sa kanila. Sa totoo lang. Oo, promise. Di ba? Nakadalawa ka na direct. Sorry. Uy, sorry yun. Oo. Game. So yung memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Alak ka. Ang lala mo, Marcoleta. Ang lala mo sobra. May karamdaman ka na. Ulitin natin ha. Yung agreement, protection is pang gagawin nila. Malalagay sa alangin ang buhay nila. Kaya nga yung witness protection is for them. Sa title na title lang makikita mo, witness protection in interest para sa kanila yon. So yung memorandum of agreement, ay yun ay dahilan lamang para masiguro mo na sila'y makikipag-cooperate. Kasi kahit na sila'y na-approve under the Witness Protection Program, but they will not cooperate based on the memorandum, pwede mo siyang i-discharge eh. Yun na nga, asus ko na, Doon pa nga lang sa umpisa pa lang, Marcoleta, Diyos ko naman, ang engot. Hindi na nga sila nakikipag-cooperate kaya hindi sila mapasok-pasok. 'Di ba? Kahit walang restitution, kahit walang memorandum, doon pa lang sa part for qualification na, sige, ano ang mga ebidensya nyo, sino, ganito, ganyan. Hindi nga nagbibigay. Wala nga sinasabi. Tapos ipapasok mo. Tanga. Grabe, oh. Puputi ang buko sa ilong nito, eh. Grabe, ang tindi mo, Marcoleta. Lupit, ano? Doon pala, papaabuti niya pa. Gusto niya, ipasok na. Tapos tsaka na lang natin i-discharge pag hindi nakiko-operate. Kagaguhan din, eh, no? Ba't kailangan mo pang papasukin kung hindi? At the first place pa lang, doon pa lang, madidesisyon mo na. Ngayon, pag nakipag-cooperate yan, kasi ang tao mga ka-eksena nakipag-cooperate, ibig sabihin, willing yan eh. Diyan sa pagiging willing nila na yan, ay doon napapasok na sila mismo ang magsabi na magsusoli po kami. Or doon ka naman mismo pwedeng pumasok na dahil makikipag-cooperate sila, baka pwede magsoli ka na. Kasi ang kailangan natin dito na ipaglaban at ipagtanggol yung ating mga kababayan. So bilang isang DOJ kunyari, bilang isang senador kunyari, yung kapakanan ng mga kababayan natin ang dapat mong unahin. 'Di ba? So makakuha ka, makabawi ka, malikom mo yung pera. At the same time, parehas kayo mag-a-agree na ibibigay lahat ng impormasyon kasabay ng pagsosole ng pera o ninakaw ng magnanakaw. Gets? Boom! Whew! My God, ang sakit mo sa, sa lungs. Diba? Yusek, pakalmayin mo po. Nanggigigil kasi ako eh. Boom! Ko, kalokan dyan ba sa Torre Claire?
Nandiyan ba? Kala ko nandiyan eh. Kinabahan naman ako sa'yo. Oh, tuloy tayo. Kaloka? Alam mo, the court can still do that. At saka yung final approval ng witness, state Mahina talaga to, mga kaiksena. Mahina. Mahina. witness, nasa court yun eh. Huwag mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Ano? Palaging mali? Paano palaging mali? Kung, alam mo, kung halimbawa, buti na lang hindi. Kung naging tatay ko to, kakasuklaman ko to eh. Tatay mo ba siya? Hindi ko tatay yan. Ba't mo tatagi direct? Alam ko masamang gawin yun pero mapipilitan akong gawin eh. Bakit? Grabe, iba talaga yung ano niya. Iba talaga yung pinaninindigan niya rito, mga kaiksena. Hindi ko alam kung anong naging usapan ito ng mga diskaya. Para isaalang-alang mo yung pagiging title holder mo ng abogado, senador. Tapos dito nasira. Nasira ng dahil dyan sa restitution, sa Diyos ko. Kaya kitang-kita nyo mga kaiksena kung sino talaga yung para sa bayan at kung sino talaga yung may malasakit sa bayan eh. 'Di ba? Kasi ang iniisip niya, yung diskaya. Hindi niya iniisip yung mismong mga kababayan nating nanakawan. 'Di ba? Correct me if I'm wrong. Yun ang dating ni Marcoleta dito eh. Pinipilit niyang maprotektahan niya ang mga diskaya. Boom! Walang makuha sa mga diskaya, makapasok na state witness, 'di ba? Antindi, no? E paano yung kay Diskaya? Oh. Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Tang ina mo. Wag naman. Hayop, mga kagigil, mga kaiksena. Ano? Kayo pa yung ninakawan? Alam mo, pakita nyo lang. Kung nanonood ako dyan, baka tumayo ako, mga kaiksena. Halimbawa, inaimbitahan ako, pwede kayo manood ng ng hearing sa baka mapasigaw ako dyan. Ang kapal ng mukha mo! Gaganon ako dyan. Ano? Ikaw ninakawan? Kayo nga yung mandarambong rito, tapos kayo pa yung ninakawan? Hayop, intindi, no? Ang kapal ng mukha mo, hayop. Sila pa yung ninakawan daw. Hindi, paano kayo i-issue? Ngayon ko lang kasi napanood, mga kaiksena, kaya ganito yung reaction ko eh. Ganito kasi ako eh. Pag magko-content tayo, siguro mga 1 minute ng video na to, napanood ko. Yung the rest, hindi pa. Kaya nung nakita ko to, ngayon, ganun yung reaction ko eh. Kasi parang, ano? Kayo yung ninakawan? Talaga pa? Asan yung tubo? Boom! Tutubuhin ko yan. Eh kasi nga, tinan mo naman oh, kapal ng mukha nito. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba? Siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Sabi niya kanina, Modern day na, modern day na ninakawan? Mr. Chair, pwede po bang makahingi ng tubo? Tutubuhin ko lang to eh. Ang tindi ng mukha eh, no? Yung yaman nyo na sa dami na sasakyan nyo nga eh. Bistado na kayo eh. Kayo pa kayo ninakawan. Wow ah. Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang Pagsosoli ka ng ninakaw nyo, ang dating sa'yo, kayo yung ninakawan. Wow. Wow. ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Ibig sabihin, yung nakaw ba?
siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya, parang ganun po. Eh, sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Ay, Bob. Hindi naman tungkol lang sa bibigay na pera, Marcoleta, kung bakit hindi sila nabibigyan o napapasok sa state witness. Ang hina mo talaga umintindi, oh. Alam mo, minsan, Marcoleta, yung nakapatong sa ulo mo, dapat siya pinapasingaw mo. Boom! Para naman kahit papano, alam mo yun, kasi alam nyo yung makina, nag-overheat din yan eh. Minsan laging mainit. Dapat yan, hayaan mo nakakasingaw. Hindi, nakatutok lang talaga siya dun sa dun sa restitution na sinasabi. 'Di ba? Ang linaw nga, hindi nga nakikipag-cooperate at hindi nagsasabi, naglalabas ng kahit anong ebidensya patungkol dun sa mga taong sinasabing posibleng mga kasabwat magnanakaw. Boom! Diyos ko! Is that not correct? Hindi ko po Bleeding pa eh, no? alam, Your Honor, kung... Oy, Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Naku, galit na galit yung itsura ni Marcoleta kay Ombudsman Boying eh, no? Paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya. Kita mo? Alam nyo, huling-huli si Marcoleta rito. Bakit, Direk? Uulitin ko mga ka-eksena. Ano sabi niya dito sa umpisa? Dito. Yung napag-usapan nilang dalawa. Ito na-analyze ko lang to. Correct me if I'm wrong. Dito sa part na to, sinasabi ni Marcoleta yung naging usapan nila ni Diskaya. Ito to. Di ba? Yan, dito. Asaman tumingin pa ba? Ito, pakinggan nyo para sa akin to, huli. Parang ganun. Parang iba yung dating sa akin. Ito Nasa court yun eh. Huwag Sige. mong kukunin yun eh. Kaso, isinasama ninyo yung restitution. Yan na. Dalawa. That is the problem. And I will object to that. Palaging mali yun eh. Paano yung kay Diskaya? Pinipilit ninyo na mag-restitute. Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? What did I tell you, Mr. Diskaya? Siyempre, nag-uusap yan eh. Di ba? Sabi niya yan, what did I tell you? Tapos, kanina nung nag-post tayo, anong sabi ni Attorney Padulyon? Sinungaling po si Diskaya. Di ba? Turo mo ba to, Marcoleta, yung sasabihin ni Diskaya? Ito, ulitin ko ano sabi niya Sabi niya, ewan ko kung pinag-usapan ninyo. What did they tell you, Mr. Diskaya? What did I tell you about you? Everything seems right whatever I'm with you. How can I tell her about you? Wala, dalawa na. Di ba? Tuloy natin. What did I tell you, Mr. Diskaya? Your Honor, kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano? Kita nyo ano sabi nila?
Ang galing ni Marcoleta, no? Ang galing ng follow-up, eh, no? Ano sabi nila? Ang galing, ah. Tuloy, ang script. Daw. Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw, ibig sabihin yung nakaw pa, siya pa ang magbibigay ng pera dun sa ninakawan niya. Parang ganun po. Hindi kasi magkakaroon ng lakas ng loob na magaganyan si Diskaya, eh, na nabaligtad pa, sila pa yung ninakawan. What did I tell you, Mr. Diskaya? Parang, so, we did that ni Mike Defensor. Di ba? Sabi niya kanina, it's a disagreement between the applicant and the DOJ. Did you agree that you will restitute any money to the DOJ? Wala po pang maibibigay po. At saka... Yun na nga, because wala kang maibigay, hindi kanya ipoprocess under the Witness Protection Program. Is that not correct? hindi ko po alam, Your Honor, kung... Mr. Chair, paano to? Ito si Mr. Diskaya, he was the first, tsaka yung asawa niya who applied under the WPP. The problem is, ang sabi ng dating DOJ Secretary, hindi, kinakailangan isoli muna yung mga pinagnanakaw. Hindi po pwedeng ganun-ganun lang. So, paano ngayon siya mapuprocess if that was dangled? Paano siya mapuprocess to begin with? Restitute. May I be allowed to respond now, Mr. Chair? PG, Padilla. Thank you, sir. Sir, Mr. Chair, una, sabihin ko lamang po no, na kasinungalingan po yung sinasabi ni Mr. Diskaya na agad-agad silang sinabihan na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po... Oo, tingnan mo. Tingnan mo, bastos eh. Ngayon, inaano niya. Hinaharangan niya ngayon yung paliwanag ni Attorney Padulyon. Which is, sa pool si Diskaya. At yung gustong ipagtanggol ni Marcoletang punto. Diba? Iyan yung sinasabi natin at sinasabi rin ni Attorney Ibanez, hindi naman nakikipag-coordinate. Wala namang ebidensya. Saan ba at gaano ba kalalim ba yung maibibigay na impormasyon nito para maging state witness? Hindi naman sinasabi na magsoli ka agad ng pera. Kina-qualify pa nga kung pasok ka nga. Di ba? Ulitin mo konti, direct. Na magsoli ka. Ang pinag-uusapan po dito, bago man lang makapagsabi ng ganon, kailangan munang makita kung ano ang gusto at kayang sabihin at patunayan ni Mr. Diskaya at ni Mrs. Diskaya doon sa kanilang salaysay. Prosec Pero General. hindi po sila nakikipag-ugnayan sa department. Kaya hindi po sila mabigyan ng kaukulang proteksyon at hindi po ma-process yung kanilang application. So yung sinasabi po ni Mr. Diskaya, from the hearing of November 14 in the Senate Blue Ribbon Committee, there was never a chance or an opportunity that Mr. Diskaya and or counsel even approach the department despite the proddings of the chairman. Mr. Ang linaw, di ba? Ang linaw ng sagot. Pero, hindi pa rin maiintindihan ni Marcoleta. Ano ba yung title mo? Mr. Prosecutor, Mr. PG na lang. Mr. PG, nung ako yung chairman pa dito, Nung ako yung chairman pa dito, kung ako yan, so what? Pakialam ko. Kaya ka nga na pala. Dito, may ibay niya yan. Tapos, tawag dito, parang palabasin niya pa na, kumbaga, maganda nung chairman pa siya. Tapos, kaya lang, bigla kaming pinalitan. Mga ganun paawa effect pa nitong gunggong na to. sila yung unang nag-apply. So, dahil kailangan nila ng protection, it was incumbent upon the chairman na Tignan nyo, no? Pipilit niya pa rin, mga kaiksena. Garapal talaga to si Marcoleta eh. Garapal ang utak talaga pagmumukha nito eh. Anong garapal, direct? ulat sa Senate President to endorse yung kanilang application. That was
the provision of law kasi. But even before they can do that, actually kasi nung sinasabi ko yon nung hearing, di ko naman alam mapapalitan na pala kami. So, paawa pa ang hindot. Alam mo na yun, di ba? Yung araw din na yun, nag-press con na si Secretary of Justice. Narinig ko eh. Sabi niya, hindi po pwedeng ganon. I cannot apply. Hindi pwedeng basta-basta ganon na lang. And then the new Senate President based his judgment of not entertaining that application on the articulation of the Department of Justice. So, ang tinatanong ko nga sa inyo, hindi siya sinungaling. Siya yung, ang mismong kayo ang nagbigay na ng condition kasi. Kaya sinasabi ko, if you insisted on the condition of restitution, how can Diskaya or any other persons similar to his situation even begin to apply under the WPP? If I may respond, Mr. Chair. If I may refresh the memory of the good senator, during the last hearing of November 14, 2025, that matter that you raised about the statement made by the former Secretary of Justice was already put on the side when you asked that question. And we already informed the chairman that if they wish to file their application, if they wish to be processed, they go to the Department of Justice. Binanggit po yan, nasa transcripts po yan na sinasabi niyo, o sige, wala mo nang pag-uusapang restitution. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they... Hindi nga nakikipag-coordinate, Marcoleta. Tang inumin mo naman, oh. Ang tigas talaga ng ulo nito. Diyos ko po, Badong. Ang linaw-linaw naman ng nasa transcript pa yan, mga ka-eksena. Pero si Marcoleta, may tsura, oh. Boom! How can I tell her about him? And everything seems right, whatever I'm with you. Naku naman, oh. Ito na nga eh. Di ba? Oh. They did not. And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna. Aray ko, Badong. Malayo ang tingin. Malayo na at malapit pa kailanman. Ikaw ang aking tanging yabang na di lubusang maintindihan ang peluka mo binili sa Quiapo. 3 for 100 na sumpungan. May kulay blondie at may kulay pula. Hay nako, ang saya-saya no. Galing ka no. Na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. Tubig! Susunog si Marcoleta! Sunog! Tignan mo yung reaction ni Marcoleta. Ano siya? Tignan mo ito ah. Hindi po ito usapin kung sino ang nauna. Ito po eh. Tignan mo, galit na yung mukha niyo. Nauna. Ayan oh. Tignan mo ito. Ah. But did they ever come to the department to coordinate with us? No, they... Hindi nakasalita. Huminga lang eh. Okay, tuloy natin. Iyak si Marcoleta eh. They did not.
And let me just put it on record, sir, na hindi po ito question na kung sino ang nauna na nagsalita. Hindi po ito question kung sino yung naunang nagbanggit ng napakaraming pangalan. Kung hindi rin naman nila kayang suportahan ng ebidensya. At wala rin naman silang mabibigay na magpuprove o magpapatunay doon sa kanilang mga sinasabi. Yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair. He did Ay! Nako, dyan tayo may problema. Di ba? Grabe, oh. Saan nga kaya hahantong ang malaking sunog na ito? Tuluyan na nga kayang maaabo ang nasabing piluka mama. Hanggang sang alarma aabot ang sunog na natamo ng nasabing mama. Ating tunghayan, tuklasin gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan. Dito lang yan sa scene of the crime. Poodle. Di ba? Ay nako, Diyos ko. Kung ako sa'yo, Marcoleta, nako. Tawag na kayong bombero. Tawag na kayong bombero. Kawawa naman. Mamaya, walang matira. biglang eto sagot niya, no? Ang tindi ng ni Marcoleta, lupit. Ang mga sinasabi, yan po ang kailangan naming suriin. I am sorry, Mr. Chair. He did not refresh my memory. Anong sagot yun? Ang linaw na sinabi, oh. Makaka-eksena. Hindi po siya dumating, hindi po siya nakikipag-coordinate, wala po siyang naibibigay na kahit anong ebidensya, anumang statement na nagko-corroborate sa mga tinuturo niya, wala po at kaya hindi po sila ma-process o mabigyan yung kanilang request na maging state witness kasi wala, di ba? Tapos ang sagot ni Marcoleta, eto lang, wow, abogado yan Naming suriin. I am sorry, Mr. Chair. He did not refresh my memory. Ang tanong, may memory ka ba talaga? Ayon sa aming mga eksperto na sumiyasat at nag-otopsiya ng katawan na nasabing piluka mama, napag-alaman ayon sa medikalidad, nagkaroon ng isang traumatic na pangyayari ang nasabing mama at nagkaroon ito ng kondisyon na cognitive Digong, ikaw ba yan? Aray. Di ba? Sa pagpapatuloy ng nasabing investigasyon. Pinupulyot mo yung memory ko eh. Hindi siya nagpunta rito na sabihin niya na, okay, pumunta ka sa DOJ, huwag na muna nating pag-usapan ng restitution. Walang ganon. Pinupulyot yung utak tapos biglang napunta na. Grabe, sunog na sunog yung mama, oh. Nagpunta nga siya rito dito si DOJ Secretary din eh. O sabi ko, Boying, okay na ba yun? Papupunta. Yung nakikita ko sa facial expression ni Attorney Padulyon, nakikita mo sa reaction niya na, ano naman to, kulit naman ito, matandaan to, bigla sabihin nito. Di ba? Wala nang wala nang restitution na. Basta papuntahin mo silang mag-asawa doon. Hindi ba nagpunta ka, Mr. Diskaya? Yung kinabukasan nung magkita kayo rito? Mr. Diskaya, you may respond, but unfortunately, your time is up. Your Honor, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Hala ka! Your Honor, nung hindi po... no po, Your Honor. Ano yun, nabago? Nabago, tinan nyo. Oo. Kung po, Your Honor, hindi po kami... yes po, Your Honor. Sinungaling talaga no?
Sasabihin niya na hindi po nagpunta pero yes po, Your Honor. Boom! Diba? Diyos ko. Yeah. Sige. Proceed. Kasi tapos na yung time ni Oh. Senator Marcoleta. Yes po, Your Honor. Opo. Hindi nga, Okay. ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, bali... Sabi ni Marcoleta, ipaliwanag mo. Gutesa 2.0. Teka. Dandanin mo. Napuputol ka Ha? Ulitin mo, paragraph 20. Lumalaktaw ka putol na po Sige, ulitin mo, paragraph 20. Ha? Tandaan mo. Ay, grabe. Sabi ni Marcoleta, ipaliwanag mo. Hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ang baby, ay di pala, ang germs, pinapatay, hindi bine-baby, Marcoleta. Diyos ko, grabe. Hindi nga, ipaliwanag mo. Bali po, Your Honor, bali... Kasi po, di pa po nagsalita po yung misis ko na Hindi nga, ganito. Wala na akong time Pinapunta ka niya ron. Kasi Baka talaga siya na nagsalita. Wala nang time pero siya pa nagsalita ha. Ganyan kagaling si Marcoleta mangupal. Para talaga maiano niya yung script niya, yung kanyang pinupus. Wala nang oras ha. Oh, wala nang oras. Ganito na lang. Ako pa rin magsasalita. Hayop na yan. Antibay, ang kapal. Grabe. Dito rin mo. nandito nag-uusap kayo Ah. Kayong dalawa mag-asawa, punta kayo ron ng alas 9. Pumunta kayo. Sinabi ba niya wala ng restitution? Nung una po, wala pong sinabing may restitution, pero nung sumunod po, yung panghuli po naming usapan po is may restitution, magkano daw po ang i-restitute namin. Siyempre nga, ayaw nyo nga magsabi. Ang puta. Gigigil ako sa inyo lahat ha. Nung una, di ba mga kaiksena, maayos naman. Sige, para i-apply, apply ng state witness. Okay? Witness Protection Program. Nagsalita yung mga gusto sabihin. Ngayon, hindi uubra sa DOJ kasi nga, ayan na ba yun? Yun lang yun? Asan ang ebidensya? Asan ang ganito? Asan ang ganyan? Walay. Hanggang dun lang sila, may limit. Ngayon, kung ako yung DOJ, ganon. Pigil kayo O sige, ganito na lang. Kung gusto nyo talagang mapasok sa Witness Protection Program, magsoli kayo ng pera. 'Di ba? Kasi pag nagawa nila na magsoli ng pera, pwede nang bumigay yan. Magsabi na ng totoo. It's either vice versa. Pag nauna silang nagsabi ng katotohanan, pwede na rin sumunod doon na magsoli ng pera. 'Di ba? Pero kay Marcoleta, hindi yun ang nakikita niya iba. Oo. Tapos, kakasuhan din po daw kami at hindi didiinan. Pero gusto ko po, Your Honor, na hindi na... Gano'n naman talaga Di ba? Gano'n naman talaga kung sakali mag-state witness ka. May ganong instances na gagaang ang iyong sentensya. Di ba? Ano to? Mag-state witness ka, talagang wala ka nang magiging kasalanan. Absuelto ka na kagad ng 100%. Ano yun? po muna magsalita ng dire-diretso kasi po yung huli po yung misis ko na nagsalita siya na hindi daw po kami kasama sa WPP. Yung natatandaan ko po yung huling hearing po dito ay nakulong po yung misis ko sa Davao. Samantalang meron naman pong nag-exist na project. Kaya natatakot po ako, Your Honor, na baka pag nagsalita na rin po ako, baka po sa susunod po ako naman po ang makulong. Kaya hindi na po ako magsasalita. Hindi, makukulong ka na rin. Kahit di ka na magsalita, makukulong ka na rin. Oo. Salamat po, Mr. Chair. Oh, 'di ba? Oh, ito, may ano pa 'yan, meron pa tayong susunod diyan dito. Tungkol dito sa reaction dito na yung sila pa daw yung ninanakawan. Tuloy natin kay Vicky. Oh. Nagpantingang tenga ng kalihim ng DPWH. Nagalit si Sec Beans. Oo, sa sinabi ni Curly. Sa pahayag ni Curly Vizcaya, na tila sila pa ang ninanakawan
dahil sa ipinasosoli umanong pera para maging state witness. Umalma rin ang Assistant Ombudsman. At nakatutok si Nagalit yung crush ko. Joseph Moro. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabi ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na parang sila pa umano ang ninanakawan ng umano'y hiningi ng gobyerno na magbalik sila ng pera o mag-restitute para maging state witness. Itinanggi na ng Department of Justice ang pasaring sa tanungong ito sa pagdinig. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Oh, ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Tila nagpanting naman ang tenga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Discaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Oh, di ba? Hindi naman maglalakas ang loob magsalita to si Sec Vince na kitang-kita namin ang ebidensya laban sa kanila. Di ba? Paano sila pa yung ninakawan daw? Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Kalokohan din ng turing ng Oh, yan yung crush ko. Oh. Assistant Ombudsman sa pahayag ni Discaya. Hindi aniya pangingikil kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Paano naman nagiging pangingikil yun? Ninakaw nyo nga sa taong bayan yun sa gobyerno eh. Kinukuha ng gobyerno tapos kayo pa yung kinikilan. Ay, siraulo pala tong mga Discaya na to eh. Nang mawala raw ang pera para sa flood control, pondo pati kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala. Hininga namin ng pahayagang kampo ni Discaya pero no comment na anila sila. Oo, syempre. Takot na yun. Ang ilang sangkot sa anomalya tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga DPWH engineer na sina Gerald Opulencia at Henry Alcantara at contractor na si Sally Santos, aabot na sa 316 million pesos ang mga isinoling pera sa Department of Justice. Nasa 1.5 billion pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umunoy sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets aabot na sa halos 23 billion pesos. Sabi ni Think Faith Media, mga Discaya malayo sa realidad na nabubuhay sa ilusyon na inosente sila. Bakit? Kasi ang gusto nilang narrative na lumabas, nagamit sila, niloko sila. Kumbaga, ginamit sila bilang mga kontraktor, naging tulay lang sila, parang ganun ang gusto nilang palabasin. 'Di ba? Pag hindi sila sumunod, wala silang magiging proyekto. Pag hindi sila sumunod, mababan yung ano nila. Ganun yung gusto nilang naratibong palabasin. Kaya yung pag-apply nila ng state witness, gusto nila absuelto. Naalala niyo yun sa mga nagdaang hearing, 'di ba? Sinasabi nila, Your Honor, biktima lang po kami kasi natatakot kami na kapag ka po hindi namin sinunod, hindi na po kami makakuha ng project. Pautot. Hindi daw makakuha ng project isa kayo sa top 10 tops at lucky 7 na kontraktor ni Digong sa panahon niya. Tapos kakaguhan nyo rin eh. Sakop nito ang lampas 700. Isipin nyo mga ka-eksena, kay Pangulong Bongbong Marcos to, 'di ba? Nakapagpa amlak, 'di ba? Nakapagpa-freeze ng mga asset at lahat ng mga yaman ng mga lalo yung mga at large na mga may kaso dito. Ang mga individual at lampas 500 na mga entities tulad ng mga construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 mga bank accounts. Nasa 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng mga real estate properties, pati na iba pang mga investments, sasakyan, insurance, at mga e-wallet accounts. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. 'Di ba? Kakaloka.
So, alam niyo yun. Wait lang Saan ba? Alis ko muna yan. So, mga ka-eksena, yan. Bago tayo tuluyan magtapos, grabe, no? Sana talaga yung mga kababayan natin magising. Hindi ko pa nga nakokontent yung kay Marcoleta, yung pumunta sa China. Totoo ba yun? Legit ba yun? Ano ginawa niya doon? Sinamba niya si Xi Jinping? Boom! Sino nakakaalam nun? Hindi ko alam yun May yung pagpunta ni Marcoleta. Diyos ko, nakakadismaya, no? But anyway, so sana talaga, mapanagot na yung mga magnanakaw, mapanagot na kagaya ni Bong Revilla, di ba? Nako, na tag dito, sumuko na at nakapiit na ngayon sa kulungan. Hindi ko lang alam kung saan. Saan ba? BJMP na ba agad? Diyos ko. Alam mo, si Bong Revilla yung sinasabi ko dati mga ka-eksena na naharang sa Las Vegas sa isang casino. Meron tayo naging doon, tag dito, parong puti. Diba? Oo. Siya yun. Kasi ang laki mga ka-eksena ng perang dala-dala niya doon sa casino, parang kaduda-duda. Diba katatapos lang nun mga ka-eksena ng eleksyon, yung pagkatalo ni Bong. Tapos nag-abroad o nag-ibang bansa doon. May kakilala tayo sa Las Vegas kung saan siya nagsusugal sa casino na timbre sa atin. Boom! Yun yung binline item ko dati. Kaya ito si Bong Revilla, huwag ka nang huwag ka nang tawag dito. Huwag ka nang palusot-palusot pa. Diba? Ganun lang, saan? Quezon City Jail si Bong. Good. Boom! Yun. So bago nga tayo magtapos mga ka-eksena, maraming salamat sa inyo. At hindi ako masyadong makakapagpuwento ngayon at dahil pagod din ako. At inaantok na nga din ako Pero ganun pa man, maraming salamat. Bago sana kayo umalis, mag-like muna kayo at i-share nyo na rin. At sa lahat ng ating moderators, mga kabugera, seksenadora at Spice Girls, maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng Team Replay, magkita-kita na lang tayo tomorrow. I hope na makapag-live ako ng maaga para makadalawa naman. Lagi na lang akong gabi nagla-live. Diba? Kasi bukas, gising, mag-aasikaso ng bata, maghahatid, magsusundo, tapos gawain bahay. Diba? Ang bait ko, no? Diba? Kaya intindihin nyo na lang ako. Nakipag-meeting si Bulldog sa New Chinese Ambassador Kapal Mukhtar Marcoleta, samba sa China. Alam nyo na mga ka-eksena, basta yung mga senador na mga pro-China, hindi yan dapat tinatangkili kasi sila ang lason, sila ang sisira sa ating bayan, sa ating bansa. Tandaan nyo yan. Diba? So, without further ado mga ka-eksena, hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Maraming salamat po. God bless at magkita-kita po ulit tayo tomorrow dito lang sa tambayan ng mga ka-eksena at kabugera. Ito po yung lingkod, Direk Freddy Valera. I love you and thank you so much. Bye guys. Yeah. Mic check. Kwento to ng kapangyarihan na naligaw. Yan. Bisero siya, di ko nakikita astang busy lagi. Pero trabaho niya parang laging may delay. Kaban ng bayan, parang nakaw sa gabi. Swipe dito, swipe doon, walang resibo, okay. Habang bayan naghihintay ng aksyon, siya may pa-interview, may pa-global na eksena. Suit na plantado, salitay is crypto, pera output wala, presko lang ang meron. Hindi pawis ang puhunan, kundi exposure. Mas kilala sa camera kaysa sa serbisyo. Bisa sa biyahe, hindi sa opisina. Trabaho na pag-iwanan sa pila ng visa. Habang oras ng bayan, unti-unting nauubos. Naglilibot ibang bansa na naman ang focus. Deadline lumilipad, parang eroplano. Attendance niya, laging out of the country status. May ngiting malamig, kalkulado ang galaw. Parang chess, pero ang tinatamaan taong bayan. Empathy siya zero, pero fear mataas. Umiiyak ang masa, sagot niya sound right lang. Kung konsensya'y timbang, kulang sa kilo. Kapangyarihan sa kamay ng taong walang hilo. Sa tama at mali, pareho lang ang tunog. Basta spotlight andyan, tuloy ang ikot. Hindi lahat ng
nakikita ay may puso. Hindi lahat ng babae leader, minsan uso. Bise sa biyahe, hindi sa opisina. Mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Hindi sa opisina, mas madalas sa abroad kaysa sa problema. Sa krisis ng bayan, tahimik ang linya. Pero sa international mic, siya ang bida. Hindi to tungkol sa pangalan o mukha. Kwento to ng upo ang ginawang entablado. Kapangyarihang walang konsensya. Trabahong pinalitan ng eksena. Bise sa biyahe, tandaan ang leksyon. Ang posisyon, hindi passport sa ambisyon. Kung servisyo'y tinamad at bayan ng lugi. Sa huli ang masa ang magja-judge na parang jury. Yeah, ang leader, hindi gala ng gala. Magtrabaho ka.